anim na mga basic na batas sa pagmumotor na madalas natin i-ignore. Kumusta mga kagala? Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating content dito sa ating channel dahil na-busy po tayo. Kung first time mo pa lang dito sa channel na to, please click the subscribe button and click notification bell para updated ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa'yo. Handa ka na ba mga kagala? Tara, tingnan natin, alamin natin ano ba itong 6 na batas na madalas nating kinakalimutan kaya tayo nahuhuli o na kakaroon ng problema sa kalsada. Tara! Number 1, Land Transportation and Traffic Code. Ito ang tinatawag na Republic Act number 4136. Nakapaloob dito ang mga alituntunin patungkol sa mga sumusunod. Number 1, registration o rehistro ng inyong motor. Nakapaloob dito sa batas nito na dapat rehistrado o updated lagi ang iyong rehistro at hindi paso. May karampatang penalty o multa ang paglabag dito. Tandaan, kapag ang LTO mismo ang nakahuli sa'yo, merong tumataginting na 10,000 pesos aray at pwede pang ma-impound ang iyong sasakyan. Kaya huwag mong hahayaan, kaibigan, kagala, na mapaso ang iyong rehistro. Alam nyo ba, kadalasan pa naman na hinahanap sa mga checkpoint ay ang mga motorsiklo. Kaya alam mo na ang gagawin. O letter B, driver's license. Very common na sa atin to, very basic. Huwag tayo magmamaneho ng anumang sasakyan, lalo ng motor, kung wala tayong lisensya o kaya paso or expired ang iyong lisensya. O kaya naman, pag ang hawak mo pa lang ay student permit, sapagkat pag wala kang kasamang merong non-pro or professional na lisensya, hindi ka pa rin pwede mag-drive. So, tandaan na nasa 3,000 din o 3,000 piso ang karampatang multa o penalty kapag nahuli ka dito na nagmamaneho ng walang lisensya. Letter C, Traffic and Rules Regulation. Nakapaloob dito sa batas na ito ang patungkol sa tamang pagmamaneho, kagaya ng tamang speed, dapat hindi ka nag-overspeed, o tamang pag-overtake. Alam mo dapat kung saan ka mag-overtake, sa kaliwa ba o sa kanan. Right way at mga signal. Kung kailan ka dapat magsisignal, no? Halimbawa, ikaw ay kakaliwa o kakanan, no? So, ano mo dapat gamitin ng mga signal light mo. So, tatalakayin po natin ang mga detalye nito sa susunod na video. Number 2, Motorcycle Helmet Act of 2009. Tinatawag din itong Republic Act number 10054. Nakasaad dito na dapat lagi tayong nakasuot ng protective helmet sa tuwing tayo ay sasakay ng ating mga motor. At hindi lang basta helmet, kundi isang helmet na matibay na prescribe ng LTO at saka DTI. Dapat merong ICC sticker. Kasi karamihan ng mga nagmumotor na nakikita ko, madalas silang gamitin yung mga parang mga pang-bike, no? Kaya yung tinatawag na nutshell. Hindi po valid yon or bawal po yon. Kapag nilabag natin ang batas na ito, ay sigurado magmumulta ka ng 1,500 pesos sa unang offense or sa first offense, 3,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos sa third offense. Subalit, kapag nagpatuloy kang matigas ang ulo at hindi ka nagsuot ng helmet at nahuli ka sa pang-apat na pagkakataon, ay magmumulta ka ng 10,000 pesos. At hindi lang yan, pagkumpiska ng iyong lisensya ang iyong kakaharapin. Kaya, alam mo na ang dapat gawin. Pagka magmumotor, sasakay sa motor, kailangan magdala ng helmet. Number 3, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Isa sa mga madalas na dahilan ng mga aksidente sa kalsada ay pagmamaneho na nasa impluwensya ng alak o kaya droga. Oh my
God! Kaya ito ay sinagawang batas sa ilalim ng RA number 10586 na kung saan kapag nahuli ang isang driver o rider na nakainom ay kakaharapin niya ang malaking multa na mula sa 20,000 hanggang 500,000 pesos. Diba? Napakalaki. Kaya kapag nahuli ka na lasing o nakainom pero wala ka naman na disgrasya, ay magmumulta ka ng mula 20,000 hanggang 80,000 pesos at pagkakulong ng 3 buwan. Subalit kung meron namang nasaktan dahil sa pagmamaneho mo ng dahil sa kalasingan mo, ay magmumulta ka ng 100,000 hanggang 200,000 pesos. At kapag meron namang namatay sa aksidente dahil sa kagagawan mo na ikaw ay lasing, magmumulta ka ng 300,000 hanggang 500,000 pesos. Oh my God! At posible pang masuspinde o makansila ang iyong driver's license. Kaya huwag mo susubukan na magmaneho ng nakainom o lasing o nakadroga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Number 4. Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Alam niyo po, ang pagpapaangkas natin sa ating mga motor ay kasama na natin sa buhay ng pagmumotor natin yan. Hindi natin maitatanggi yan. Kaya lang, alam naman natin na magdudulot ito ng panganib, lalo na kapag bata ang inangkas mo. Kaya noong 2015 ay isinabatas ang Children's Safety on Motorcycle Act of 2015. Ito ay nagbabawal na mag-angkas o magsakay ng isang bata sa motorsiklo sa mga pampublikong lugar o kalsada. At lalo na sa maraming mabibilis na mga sasakyan. Kapag nahuli ka dito, ay magmumulta ka na 3,000 for the first offense, 5,000 for the second offense, at 10,000 naman para sa third offense. At magkakaroon ka ng 1 month license suspension. Nako, mahirap yan. Pagkatapos yan, pag naka-commit ka uli ng mga the same offense, na katulad nito, ito ay magre-resulta ng 10,000 piso na multa at immediate cancellation ng iyong driver's license. Pero kung ang iyong anak or pamangkin or bata niya angkas ay abot niya naman yung apakan at meron siyang helmet, walang problema. Pwede mo siyang angkas. Okay? Number 5, Anti-Distracted Driving Act. Tinatawag din itong Republic Act number 10913 or 10913. Ito ay nagbabawal sa mga driver or rider na gumamit ng mga gadget katulad ng cellphone or mobile phone habang nagmamaneho o kahit nakatigil. Basta nakasakay ka sa iyong motor, bawal basahin ng text o bawal tumanggap o tumawag sa iyong mobile phone. Kapag na-violate mo ito, itong batas na ito, ikaw ay magmumulta ng 5,000 pesos sa first offense at 10,000 pesos naman sa second offense at 15,000 naman sa ikatlong offense o sa third offense. Kasama dito ang 3 months suspension ng iyong driver's license. At after nito, sa mga susunod mo pang violation ng pag-angkas ng bata, ikaw ay magkakaroon na ng 20,000 pesos na multa at cancellation ng iyong driver's license. Hindi ka na pwede magmaneho. Kaya huwag kang matigas ang ulo. Okay, dako na tayo sa number 6, Motorcycle Crime Prevention Act. Ano ba ito? Tinatawag itong Republic Act number 11235 na naglalayong maiwasan magamit ang motorsiklo sa isang krimen sa pamamagitan ng paglalagay ng malaki at madaling mabasa na number plate and identification marks. Sa batas na ito, kailangan mong iparehistro ang iyong motorsiklo o sasakyan o yung bagong motorsiklo o bagong sasakyan sa loob ng 5 araw. O kaya i-report
sa LTO kung nagpalit ng bagong may-ari. Kapag hindi mo ito nagawa, magmumulta ka ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos. Alam mo ba na pag hindi mo na ilagay ang iyong plaka sa iyong motorsiklo, ay magmumulta ka ng 50,000 to 100,000 pesos. Wow, napakalaki po nun. At i-impound pa ang iyong motor. Oh my God! Kaya mahalaga mga kagala na sumunod tayo sa batas upang maiwasan natin ang anumang abala at saka mga problema na kakaharapin natin sa kalsada. Kaya yung 6 po na nabanggit natin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, na tinalakay natin, 6 na batas, dapat nating alamin. Kung ikaw ay madalas na bumiyahe, ikaw ay nagmumotor, ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, dapat alamin mo ito. Okay? Para maiwasan mo ang posibleng pagkaabala o anumang problema pag ikaw ay nasangkot sa mga aksidente. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan muli kayo sa episode natin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel o nakafollow sa ating Facebook page, pakiclick lang yung subscribe button and select notification bell para updated ka lagi sa ating mga susunod na video na posibleng makatulong sa iyo. At sa ating Facebook page naman, i-click mo lang yung like or follow. Okay? Maraming salamat po at sana ay patuloy kayong sumubaybay sa ating channel, sa ating Facebook page at kita-kita po tayo muli sa mga susunod na video. Pero bago po tayo magtapos, nais ko pong mag-share sa inyo ng salita ng Diyos mula sa Roma 6:23 o Romans 6:23. Ang sabi po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ito po ang inyong kagala, si Kuya Ed Asher dito sa Ed Asher PH Channel, Team Kagala. Hanggang sa susunod, God bless you.